siya. For example, gardening lang or sa Pixar figure. Nasa parang niya pala siya. Ano mo nga, Pixar pa rin. Ito si Sterling sa kasi nagkikita niya pa ng MCC. Andun po siya.
Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal at mapagpala naming Ama, thank you for saving us from sin and eternal destruction. maraming salamat po na iniligtas nyo kami mula sa kasalanan at mula sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Maraming salamat po sa inyong pagpapatnubay sa aming buhay Kristyano hanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our life, we always give thanks to the Lord for His grace. Bagaman kami po ay mayroong maraming kapigatian sa aming buhay, ngunit kami po ay nagpapasalamat ng patuloy sa aming Panginoon na sa amin ay nagmamahal. According to the will of God, we still cannot have a full gathering in church. Alinsunod po sa kalooban ng Diyos, ganun pa rin naman po, wala pa rin po kaming pagtitipon sa iglesia. When we really desire, we can have a full gathering together in church. Ngunit nais po talaga namin na magkaroon ng sama-samang pagtitipon sa iglesia. So God praise allow all the situation, we can have a full gathering in church. Kaya nawa o Diyos, ipahintulot niyo po na sa anumang sitwasyon na magkaroon na po kami ng sama-samang pagtitipon sa iglesia. This time, God also allow the great chance we can learn the word of God. Sa oras na ito, ipinahintulot ng Diyos ang napakagandang pagkakataon na mapag-aralan po ang salita ng Please Diyos. open our heart and ears to the word of God. Pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at mga tainga sa salita ng Diyos. Let us understand your will to the word of God. At nawa maunawaan po namin ang iyong kalooban sa pamamagitan po ng salita ng Let Diyos. us have a power and the wisdom to the word of God. At nawa magkaroon po kami ng kalakasan at karunungan mula po sa salita ng Diyos. This time from start to the end, we will rely on your mercy and gracious. Sa mga oras na ito, magmula sa simula hanggang sa matapos, sa inyong habag at biyaya lamang po kami umaasa. We pray in Jesus' name. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, let's open to the writer Colossians chapter 1. Buksan po natin sa ating Biblia, Colossus Kapitulo 1. Chapter 1, verse 5. Colossus Kapitulo 1, versikulo 5. Chapter 1, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. We already heard the word of the truth of the gospel. Kaya napakinggan na po natin yung salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. After then, we can get through salvation. At pagkatapos po noon, nagkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. Then we could have the hope which is laid up in heaven. At mayroon na po tayong pag-asa na nakalaan sa langit. So after salvation, it's important we hold on the hope which is laid up in heaven. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, napakahalaga po nito na panghawakan yung ating pag-asa na nakalaan sa langit. Especially this time, when we look at what happened in this world, we cannot have any hope in this world. Kaya sa panahon natin ngayon, kung titignan po natin yung mga bagay na nangyayari sa mundo, maring hindi tayo magkaroon ng pag-asa sa mundong ito. We can have the mind. We have to hold on the hope which is laid up in heaven. Kaya dapat tayo magkaroon ng kaisipan na panghawakan yung pag-asa na nakalaan sa langit. What's the situation or the state this world now? Ano po ba yung sitwasyon at kalagayan ng mundong ito ngayon? This world become more and more wicked and evil, right? Kaya ang mundong ito ay pasama na ho ng pasama, di ba? Timothy, 2 Timothy, Ikalawang Timoteo po, chapter 3, chapter 3, verse 13. versikulo 13. I think this
verse describes very well our situation now. Kaya iniisip ko po na yung talatang ito, yung naglalarawan ng mabuti sa ating sitwasyon ngayon. Verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 31. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Evil man, impostor will grow worse and worse. Sinabi po, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sin is already fearful in this world. Kaya yung kasalanan po ay apaw na sa mundong ito. Like at the time of Noah. Gaya po ng panahon ni Noah. And deceiving and being deceived. At sila'y nandaraya at madadaya. When people deceive and being deceived. Kaya maraming tao po yung nandaraya at nadadaya. This is a current situation in this world. Kaya ito po yung kasalukuyang sitwasyon ng mundong ito. So whenever we look at this world, we come to we don't have any hope in this world. Kaya kung sa tuwing tinitignan po natin yung mundong ito, para bang wala ng pag-asa talaga. And this is the situation of the people in this world. At ganito po talaga yung sitwasyon ng mga tao sa mundong ito. And chapter 4, 2 Timothy chapter 4, Ikalawang Timoteo po, Kapitulo 4, verse 3 and 4. mula verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay magtitipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan at ang kanilang mga tainga at babaling ang sa mga katang-iisip. The time will come, right? But I think the time already came. Kasi sinabi ho dito, darating ang panahon, pero iniisip ko po, dumating na yung panahon. They will not endure sound doctrine Sabi ho, hindi nila matitiis yung wastong aral, according to their own desire. kundi sa pagkakaroon nila sa kanilang pagnanasa, They don't want to listen sound doctrine, right doctrine. kaya ayaw nilang pakinggan itong wastong aral, yung tamang They aral. want to follow their own desire Ang gusto lang nilang sundin yung kanilang sariling pagnanasa, because they have itching ears. sapagkat meron silang makakating tainga. Verse 4, they will turn their ears away from the truth and be turned aside to favors. Kaya verse 4 sinabi, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan at ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang-isip. In our time, many people don't have interest in the truth. Sa katunayan po, sa panahon natin ngayon, maraming tao yung walang interes sa katotohanan. They have interest in favor, usually things. Ang kanilang interes ay naroon sa mga katang-isip, sa mga walang kabuluhang bagay. It really happened in our time. Ito na po talaga yung nangyayari sa panahon natin ngayon, di ba? So, whenever we look at this world, we cannot have any hope in this world. Right? Kaya sa tuwing tinitignan po natin yung mundong ito, talagang wala dito yung ating pag-asa. That's why we need to hold on. The hope is laid up in heaven. Kaya kailangan po natin panghawakan yung ating pag-asa na nakalaan sa langit. According to where we put our hope, our Christian life will be completely different. Kaya ayon doon sa bagay kung saan natin inilalagay yung ating pag-asa, yung ating pamumuhay Kristyano ay magiging iba. Our current life will be different. Yung ating kasalukuyang buhay ay magiging iba. And also, our eternal life will be different. At syempre, yung ating buhay na walang hanggan din po ay iba. To where we put our hope. Kaya saan ba natin inilalagak yung ating pag-asa? As we read, there is the hope which is laid up in heaven, and also there is a hope which is laid up in this world. Kaya gaya ng ating binasa, merong pag-asa na nakalaan sa langit at meron din pong pag-asa na narito lang sa sanlibutan. The hope which is laid up in heaven, that's a true hope. Kaya yung pag-asa na nakalaan doon sa langit, yun po yung tunay na pag-asa. But the hope is laid up in this world is a vanity hope. Ngunit yung pag-asa na nakalaan sa mundong ito, ito ay walang kabuluhang pag-asa. And the hope is laid up in heaven, that is a
living hope. At yung pag-asa po na nakalaan doon sa langit, yun po ay buhay na pag-asa. But the hope is laid up in this world is a dead hope. Ngunit yung pag-asa na nakalaan sa mundong ito ay patay na pag-asa. The hope is laid up in heaven. Yeah, that's imperishable hope. Kaya yung pag-asa na nakalaan sa langit, yun yung pag-asa na hindi nasisira. But the hope is laid up in this world is a perishable hope. Ngunit yung pag-asa na nakalaan sa mundong ito ay pag-asang nasisira. That's why a man who lay up the hope in this world will be disappointed someday. Kaya yung mga tao na naglalagak ng kanilang pag-asa sa mundong ito ay madidismaya balang araw. But on the contrary, a man who lay up the hope in heaven will not be disappointed at any situation. Ngunit sa kabaliktaran, yung mga tao na nakalagak yung kanilang pag-asa sa langit ay hindi madidismaya sa anumang uri ng sitwasyon. Proverbs chapter 11. Sa Kawikaan po, Kapitulo 11, Proverbs chapter 11, Kawikaan Kapitulo 11, verse 7. versikulo 11 po, at versikulo 7. Kawikaan Kapitulo 11, versikulo 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 21. Kapag ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapahama, at ang inaasam ng masama ay mapaparang. Wicked man dies, his expectation will perish, Kapag ang masamang tao ay namatay, ang kanyang pag-asa ay mapapahama, and the hope of the unjust perish. at ang inaasam ng masama ay napaparang. The hope laid up in this world will perish someday. Kaya yung pag-asa na nakalagak sa mundong ito ay maglalaho, mawawala balang It's araw. not real hope. Hindi po yung tunay na It's pag-asa, not real living hope. at hindi po yung tunay na buhay na pag-asa. But as a Christian, right, we can have the hope laid up in heaven. Pero bilang isang Kristiyano, mayroon tayong pag-asa na nakalaan sa langit, It will not perish. at hindi po yun maglalaho. Especially in this time, we need to hold on the hope laid up in heaven. Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, kailangan nating panghawakan yung pag-asa na nakalaan doon sa langit. So let's think about the hope laid up in heaven. Kaya pag-isipan po natin yung pag-asa na nakalaan sa langit. The hope is laid up in heaven is a real living hope. Kaya yung pag-asa na nakalaan sa langit, ito po ay tunay na buhay na pag-asa. First Peter chapter 1. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, Verse 3, chapter 1, verse 3. unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3. Okay. So, basahin po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead, we could be born again. Kaya sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay, tayo po ay naipanganak ng muli. That's why we can have a living hope. Kaya nga, meron tayong buhay na pag-asa. Maybe the people in this world, in this time, they fear this situation. Kaya maaari, yung mga tao sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, ay nangangamba, natatakot sila sa sitwasyon. They will fear COVID-19. At maaaring kinakatakutan nila itong COVID-19. And they will fear what happened now because of COVID-19. At natatakot sila sa kung ano na yung nangyayari ngayon dahil sa COVID-19. Not only fearing the virus, but also the situation because of the economic situation by COVID-19. Kaya hindi lamang po virus yung kanilang kinakatakutan, kundi maski po yung sitwasyon ng ekonomiya ay kinakatakutan din po nila. Their hope was in this world. Kaya sa katunayan po, yung kanilang pag-asa ay nasa mundong ito. Because of COVID-19, their hope will be disappeared. Ngunit dahil po sa COVID-19, yung kanilang inaasam o pag-asa ay naglaho. They will be so discouraged Kaya nga, labis silang pinanghihinaan ng loob. because they don't have a living hope. Sapagkat wala silang buhay na pag-asa. But we are different. Ngunit tayo po, iba ho tayo. We have a living hope. Meron tayong buhay na pag-asa.
That's why whenever we think we have a living hope, we can give thanks to the Lord. Kaya sa tuwing iniisip natin yung ating buhay na pag-asa, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon. That's why even though we are also in a Christian, we don't need to be discouraged so much because of this situation. Kaya nga, kahit tayo po ay nasa kapigatian, hindi tayo dapat labis na panghinaan ng loob dahil sa mga sitwasyong ito. So the hope which is laid up in heaven, that is a real living hope. Kaya yung pag-asa na nakalaan sa langit, yun po yung tunay na buhay na pag-asa. And also we have the hope we can meet again in heaven someday. At meron din po tayong pag-asa na muli tayong makikita-kita sa langit balang araw. The people in this world, they fear death, right? Yung mga tao sa mundong ito, natatakot sila sa kamatayan. Especially when they meet the situation, somebody, their lover die, they will be so distressed. Lalo na po kapag sila ay nagkaroon ng sitwasyon na kung halimbawa po yung kanilang minamahal ay namatay, labis po silang pinanghihinaan ng loob. They will have a great sorrow. Right? Meron silang malaking pigati. But we have the hope we can meet again in heaven, even though somebody died. Pero tayo po, meron tayong pag-asa na makikita natin muli yung isa't isa, bagaman mamatay man yung iba. That's why born again Christian, we don't have a great sorrow because of death of the born again Christian. Kaya tayo mga born again Christian, hindi tayo nagkakaroon ng malaking pigati kapag namamatay yung isang tunay na born again Christian. First Thessalonians Sa unang Tesalonica po, Kapitulo 4, chapter 4, verse 13. unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13. Verse 13. Okay. So basahin ko natin lang sabay-sabay. Grade 1. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Brethren, concerning those who have fallen asleep, fallen asleep means death. Kaya sinabi po mga kapatid, tungkol sa mga natutulog, ibig sabihin po na natutulog, namatay na. Especially here, the death of a born again Christian. Lalo na po yung tinutukoy dito, ito po yung kamatayan ng born again Christian. So lest you sorrow as others who have no hope. Sabi po, upang huwag kayong malungkot, gaya ng iba na walang pag-asa. Others who have no hope, they are the people who are not saved. Kaya yung mga tao na walang pag-asa, sila yung mga taong hindi They ligtas. don't have a hope, right? They can meet again. Wala silang pag-asa na makikita silang muli. That's why they will have a great sorrow when Kaya- they meet death. Kaya meron silang malaking kalungkutan kapag namatayan sila. But we have a hope we can meet again. Ngunit tayo, meron tayong pag-asa na muli tayong magkikita-kita. That's why whenever we go to funeral of a saved person, we can remind the hope we can meet again. Kaya sa tuwing tayo po ay pumupunta doon sa libing ng isang ligtas na Kristiyano, naaalala natin na meron tayong pag-asa na makikita-kita tayong muli. The death of the saved person is not a curse. Sa katunayan po, yung kamatayan ng taong ligtas, hindi po yung sumpa. It is just entering eternal rest. Yun pa lang po yung pagpasok doon sa walang hanggang kapahingahan. So the Bible says, Revelation chapter 14, Kaya sinabi po ng Biblia, Apokalipsis Kapitulo 14, 14 verse 13. Kapitulo 14 po, versikulo 13, Revelation chapter 14 verse 13. Okay, basahin ko natin lang sabay-sabay. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapapalad na mga namamatay sa Panginoon mula ngayon? Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Rest are the dead who die in the Lord from now. Sabi po, mapapalad na mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. The dead who die in the Lord is the really saved creature. Kaya yung mga patay na namamatay para sa Panginoon, sila yung mga tunay na ligtas na Kristiyano. It is the Bible says it is a real blessing.
Sinasabi ng Biblia, ito yung tunay na pagpapala, di ba? It's not curse. Hindi ito sumpa. Yeah. They may rest from their labor and their works follow them. Sinabi po, sila ay magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. In heaven, no more labor, right? Sa langit po, hindi na natin kailangan gumawa o magtrabaho. In this world, maraming trabaho, mahirap, right? Yeah. But in heaven, no more labor. Pero pagdating mo sa langit, wala na pong paggawa o pagtatrabaho. It's a real rest, eternal rest. Yun na po yung tunay na kapahingahan, walang hanggang And kapahingahan. also their works follow them. At yung kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. And they provide the eternal reward to them. Ang Diyos ang magbibigay ng walang hanggang gantimpala sa kanila. It's a real blessing, right? Ito po yung tunay na pagpapala, di ba? So, as a born-again Christian, the death, because of the death of the Christian, we will not have a great sorrow. Kaya bilang isang born-again Christian, kung mamatay man yung isang tunay na born-again Christian, hindi tayo magkakaroon ng malaking kalungkutan. Because we have the hope, we can meet again. Sapagkat meron tayong pag-asa na muli tayong magkikita-kita. So, heaven is the place of the reunion. Kaya yung langit, ito po yung lugar kung saan merong reunion. Sometimes your family have a reunion, right? Kung minsan po, yung inyong pamilya ay merong reunion. Once a year, your family or relative have a reunion. Kung minsan sa isang taon, yung inyong mga kamag-anak o yung inyong mga kakilala, kapamilya ay merong reunion. But this year, not easy because of COVID-19. Pero sa taong hindi madali dahil sa COVID-19. But in heaven, it's an eternal reunion. There is no more farewell. Right? Kaya doon po sa langit, ito ay magiging walang hanggang reunion, wala na po doong pagpapaalam. It's a great blessing. Ito ay talagang dakilang pagpapala. That is our hope. Right? Yun po yung ating inaasahan. The hope which is laid up in heaven. Yun po yung ating pag-asa na nakalaan sa langit. And also, we have the hope. We can be hope back when we meet the Lord. At meron din po tayong pag-asa na magiging ganap tayo pag nakatagpo na natin yung ating Panginoon. It will happen when Jesus come again. At ito po ay mangyayari sa muling pagdating ni Jesus. We will be perfect. We will be complete. Tayo po ay magiging ganap, tayo ay magiging kumpleto. That's the hope of resurrection. At yun po yung pag-asa ng muling pagkabuhay. 1 Corinthians chapter 15. Sa unang Korinto po, Kapitulo 15. 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto, Kapitulo 15, Verse 42. versikulo 42. 42 to 44. Unang Korinto, Kapitulo 15, magmula versikulo 42 hanggang 44. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 31. Gayon din naman, ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay ng muli na walang pagkasira. Ito ay itinatanim ng walang dangal, ito ay binubuhay ng may kalwalatian, itinatanim ng may kahinaan at muling binubuhay ng may kapangyarihan. Ito ay itinatanim sa katawang laman, ito ay ibinubuhay sa katawang espiritual. Kung may katawang makalupa ay meron din espiritual. There is the resurrection of the dead. Kaya magkakaroon po ng muling pagkabuhay sa mga patay. But maybe we can be resurrected when we are alive because Jesus second coming is near. Ngunit maaaring tayo ay magkaroon ng muling pagkabuhay habang tayo po ay buhay pa dahil yung pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Anyway, when there is a resurrection, the body is sown in corruption, it is raised in corruption. Kaya yung kapag nagkaroon po ng muling pagkabuhay, yung katawan na itinanim na walang dangal ay magiging walang kasiraan. We have a corruptible body, right? Tayo po ay mayroong katawang may pagkasira. That's why our body very weak. Kaya nga, yung ating katawan napakahina. Every day have a pain, Araw-araw na lang may masakit problem, right? at may problema Because we have a corruptible body. dahil mayroon tayong katawang nasisira. But in heaven, no more pain, no more sick, right? Pero doon sa langit, wala nang sakit, wala nang We will have a karamdaman. perfect body. Meron na tayong ganap na katawan. Verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. Sabi po sa verse 43, ito ay tinatanim ng walang dangal at ito ay binubuhay ng may kalwalatian. Our body will
resurrected as a glorious body. Kaya yung ating katawan ay muling magkakaroon ng muling pagkabuhay bilang maluwalhating katawan. It is sown in weakness, it is raised in power. Sabi po, itinatanim ng may kahinaan, muling binubuhay ng may We are kapangyarihan. still very weak. Right? Tayo po ay napakahina pa rin, di ba? Because of our weak flesh, sometimes we fall down by most of Satan. Kaya dahil sa ating mahihinang laman, kung minsan tayo ay bumabagsak dahil sa pagkilos ni Satanas. We will have a power. Pero tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan. 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Sabi po sa verse 44, ito ay tinatanim na katawang laman at ito ay binubuhay na katawang espiritual. We will have a perfect body. Magkakaroon tayo ng perpektong katawan. Like the body of Jesus. Gaya po ng katawan ng Panginoong Jesus. So, in this time, right, we still have a simple nature. Because of a simple nature, we are trouble every time. Kaya sa panahon natin ngayon, meron pa rin tayong likas sa pagkamakasalanan at parati tayong ginugulo ng ating likas sa pagkamakasalanan. Even a pastor, he also trouble. At maski po si Apostol Pablo ay nababahala o ginugulo nito. So he's shouted. Kaya siya ay sumigaw. Romans chapter 7, Sa Roma Kapitulo 7, 7 verse 24. Kapitulo 7 po, versikulo 24, 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag na tawa ko, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawan ng ito ng kamatayan? Or wretched man that I am. Sabi po, kahabag-habag na tawa ko. He tried his best to overcome his sinful nature, but he also had the difficulty to overcome. Kaya ginagawa niya yung kanyang makakaya na mapagtagumpayan yung kanyang likas sa pagkamakasalanan, pero nahihirapan siya na mapagtagumpayan ito. So he shouted, "Who will deliver me from this body of death?" Kaya isinigaw niya, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? He really desired to be a perfect body. Kaya ninais niya po talaga na magkaroon ng ganap na katawan. He really desired the resurrection. At ninanais niya po talaga yung pagkakaroon ng muling pagkabuhay. Romans chapter 8, Sa Roma Kapitulo 8, 8 verse 22 and 23. 22 and 23. Roma Kapitulo 8, magmula versikulo 22 hanggang 23. Okay, basahin po natin lang sabay-sabay. At hindi lamang sa nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili, sa masiding paghihintay ng pagkukupkop ng pagtubos sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? The whole creation groans. Kasi sinabi po, hindi lamang ang sanilikha ay dumadaing. Why whole creation groans? Kaya bakit yung buong sanilikha ay dumadaing? Because of the sin in the Garden of Eden, this world was cursed. Kaya dahil doon sa kasalanan na nangyari sa halamanan ng Eden, yung mundong ito ay isinumpa. At that time, not only members or creature, they were suffered. Kaya ng panahong iyon, hindi lamang yung mga tao, kundi lahat ng mga nilikha ay nagdusa. That's why they groan. Kaya sinabi ho dito, sila rin ay dumadaing. That's why even the creature, right, on the earth, or the creature, they desire to be recovered. Kaya maski na po yung mga nilikha, yung mga nilalang, sila rin po ay nagnanais na mabago. You know, there will be millennium kingdom, right? Alam po natin na magkakaroon ng Millennium Kingdom o yung 1,000 taon. Will recover the earth like the Garden of Eden. At babaguhin ng Diyos, papanauliin niya yung mundo gaya ng halamanan ng Eden. At that time, the earth will be perfect. Kaya sa panahong iyon, yung mundong ito ay magiging ganap. Not only man, but also all the creature will be perfect. Hindi lamang yung mga tao, kundi lahat ng mga nilalang ay magiging perpekto. So the whole creation was so grown. Kaya yun po yung dahilan kung bakit yung lahat ng sanglilikha ay dumaraing. We ourselves grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. Sinabi ho na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masiding paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating mga katawan. The redemption of our body, it's
the resurrection of our body. Kaya ang pagtubos sa ating katawan, ito po yung pagkakaroon ng malwalahating katawan. We will learn three stages of salvation. Right? Napag-aralan po natin, di ba, yung tatlong yugto ng kaligtasan. This is the third salvation, right? Kaya ito po yung ikatlong Resurrection yugto, of our body. yung muling pagkabuhay ng katawan. So whenever we are suffered by our sinful nature, we really for our resurrection. Kaya sa tuwing tayo ay nagdurusa dahil sa ating sinful nature, talagang mas inaasahan natin na magkaroon na ng muling pagkabuhay. When we are resurrected, we can also have a perfect knowledge. Kapag tayo po ay nagkaroon na ng muling pagkabuhay, magkakaroon din tayo ng ganap na kaalaman. In this time, right, we don't know many things. Sa panahon natin ngayon, di ba, hindi ganun karami yung ating nalalaman. Our knowledge is not perfect. Yung ating kaalaman ay hindi perpekto. That's why there are many misunderstandings in this world. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit maraming maling pagkaunawa sa mundong ito. Sometimes there are many misunderstandings between brothers and sisters. Kung minsan, maraming maling pagkaunawa sa pagitan ng mga brothers and There sisters. are many misunderstandings in your family. At maraming maling pagkaunawa o hindi pagkakaintindihan sa inyong pamilya. Why there are many misunderstandings? Bakit maraming hindi pagkakaintindihan? Because we don't have a perfect knowledge. Dahil wala tayong perpektong kaalaman. Because we don't know each other completely. Sapagkat hindi natin kompletong nalalaman yung bawat isa. But when we are resurrected, when we go to heaven, we become perfect. Ngunit kapag muli na po tayong nabinuhay at kapag nakapunta na po tayo sa langit, magkakaroon po tayo ng perpektong kaalaman. First Corinthians 13. Sa unang Korinto po, Kapitulo 13, First Corinthians chapter 13, verse 12. sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 12, Chapter 13, verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ng mukhaan. Ngayon bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paano ako ay lubos na nakikilala. Now we see in a mirror dimly. Sabi po, nakikita natin sa isang salamin, malabo nating nakikita sa isang salamin. No dimly. Malabo. Malabo dimly, right? Why dimly? Bakit kaya sinabing malabo? Mirror, why dimly? Bakit malabo kapag tinignan natin sa isang salamin? Because in this time, they don't have the mirror like current mirror. Sapagkat sa panahon po na naisulat ito, wala silang salamin na katulad ng salamin na mayroon tayo ngayon. Use the brace mirror, brace. Ang ginagamit lang po nila yung brace na salamin o yung brace mirror. It's not so clear. Kaya- Kaya kung titingnan, hindi ito ganun kalinaw, medyo malabo. But then face to face. Kasi sinabi po dito ng mukhaan. When we go to heaven, we can see clearly. Kapag nandun na po tayo sa langit, makakakita tayo ng malinaw. Malinaw, right? Our knowledge is malinaw. Now I know in part, but then I shall know, just as I also am known. Sabi po dito, ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako ay lubos na nakikilala. This time we just know just some part. Kaya ngayon, yung nalalaman natin ay bahagi lamang. We can know everything. Pero doon, malalaman natin lahat. So maybe you can have many questions in this world, right? Kaya maaring marami kayong tanong patungkol sa mundong ito, di ba? Oh Lord, why that? O Panginoon, bakit nangyari ito? Why that in my family? Bakit nangyari ito sa aking pamilya? Why this situation happened to me? Bakit yung sitwasyon na to nangyari sa akin? Why Corona happened? Bakit yung corona nangyari? Why God allowed Corona? Bakit ipinahintulot ng Diyos yung corona? We have many questions, right? Kaya maaari tayong magkaroon ng maraming tanong. Why?
Bakit? Bakit? But we cannot get all answer in this world Pero hindi po natin makukuha yung lahat ng sagot sa mundong ito. because we are not perfect. Sapagkat hindi po tayo perpekto. When we go to heaven, all question will be clear. Ngunit pag nandoon na po tayo sa langit, yung lahat ng katanungan ay malinaw na. So, of course, if we have another question, we can try to solve it. Siyempre po, kapag may tanong tayo, kailangan nating lutasin talaga, subukang lutasin. That's why we have also Q&A. Right? Kaya nga, mayroon tayong Q&A time. But don't expect we can solve all the questions. Pero wag niyo pong aasahan na malulutas lahat ng katanungan. We are not perfect. Hindi pa ho tayo We perpekto. cannot know everything. Hindi natin malalaman lahat. So, in some question, you better get the answer when you go to heaven. Kaya siguro, yung para sa ilang katanungan ninyo, mas maganda kung makukuha niyo yung sagot niya pagdating niyo doon sa langit na But langit. if you too much focus on your question, why? Yeah, you cannot focus on your question. Ngunit kung labis kayo nagtutuon doon sa inyong katanungan, bakit kaya? Bakit? Maaaring hindi kayo makapagdoon sa inyong buhay Kristiyano. Some question, ask to God when you go to heaven. Kaya yung ilang tanong ninyo, itanong niyo po yan sa Diyos pagdating niyo doon sa langit. You don't need to ask because you will be perfect. Maaaring hindi niyo na po yan itatanong kasi perpekto na kayo. Everything will be solved. Kaya lahat ay malulutas. There is no more misunderstanding. At hindi na magkakaroon ng maling pagkaintindihan. We have this one, right? Meron tayong ganitong pag-asa, di ba? There is the hope which is laid up in heaven. Kaya yun po yung pag-asa na nakalaan sa langit. Especially we can have the hope we can meet our Lord. Lalo na po, meron tayong pag-asa na makatagpo yung ating Panginoon. Of course, our Lord is with us in here, right? Siyempre po, yung ating Panginoon ay narito, kasama natin. But when we go to heaven, we can meet the Lord face to face. Pero pag nandun na po tayo sa langit, makakatagpo natin yung Panginoon ng mukhaan. Job chapter 19. Job, Kapitulo 19. Job chapter 19. Verse 27. Job, Kapitulo 19, versikulo 27. 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Na aking makikita sa aking tabi at mamamasdan ang aking mga mata at hindi ng iba. Ang puso ko ay manghihina sa loob ko. Whom I shall see for myself, and my eye shall behold. Sabi po na aking makikita sa aking tabi at mamasdan ang aking mga mata. Job also really desire to see the Lord. Kaya si Job, ninanais niya rin po talaga na makita, mamasdan yung Panginoon. You can see our Lord face to face. Kaya tayo, makikita natin yung ating Panginoon ng mukhaan. Someday we will go to heaven. Right? Balang araw po, tayo ay mapupunta na sa langit, di ba? Where is our Lord? Ngayon, asan yung ating Panginoon? Of course, our Lord is every place. Right? Siyempre po yung ating Panginoon ay nasa lahat ng lugar. But, especially, He is in heaven. Lalong-lalo na, siya ay nasa langit. Heaven. Nasa langit ho. He's waiting for us. Naghihintay siya sa atin. Oh, my son, please come to O aking anak, bumalik ka na. Job chapter 16. Job chapter 16 po. 16, verse 19. Job chapter 16, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahit na ngayon, ang aking saksi ay nasa kalangitan, at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Surely even now my witness is in heaven. Sabi po, kahit na ngayon, ang aking saksi ay nasa kalangitan. My witness is our Lord. Yung aking saksi ay yung ating Panginoon. My evidence is on high. At siyang nagtatanggol sa akin ay nasa My kaitaasan. evidence is also our Lord. Kaya yung ating tagapagtanggol ay yung ating Our Panginoon. Lord is in heaven on high. Right? Yung ating Panginoon ay nasa langit, nandun siya sa He's kaitaasan. waiting for us. Naghihintay siya sa atin. Someday we will meet Him, right? At balang araw, makakatagpo po natin siya We will go to heaven. kapag nandun na tayo sa langit. When we meet our Lord, what will happen?
Kapag nakatagpo na po natin yung ating Panginoon, ano po yung mangyayari? Have you ever imagined what Na- will happen? Na-imagine nyo na po ba ito kung ano yung mangyayari? Diba? Hindi pa? Let's imagine. Imaginein mo po. Yeah. Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. I think it will happen first. Iniisip ko na ito yung unang bagay na mangyayari. Revelation chapter 7, verse 17. Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 17. 7 verse 17. Basahin po natin na sabay-sabay. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pasto nila, sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. The Lamb, who is the Lamb, right? Our Lord Jesus Christ. Alam po natin, yung tupa, di ba? Yung kordero, siya yung ating Panginoong Hesukristo. He is in the midst of the throne. Siya yung nasa gitna ng trono. Will shepherd them and lead them to the living fountain of water. Siya yung magiging pasto nila at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay. And then God will wipe away every tear from their eyes. At sinabi po, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Right? Ito po yung mangyayari. Why there are tears? Bakit mayroong luha? There are many tears in our Christian life, right? Meron pong maraming luha sa ating buhay Kristiyano. Because we have a lot of affliction in our Christian life. Dahil meron tayong maraming kapigatian sa ating buhay Kristiyano. Our Lord knows we have a lot of affliction in this world. Alam ng ating Panginoon na marami tayong kapigatian sa mundong ito. That's why our Lord is waiting to wipe away all our tears. Kaya nga yung ating Panginoon naghihintay siya na pahirin yung lahat ng ating mga luha. Have you ever seen the Pilgrim Progress? Napanood niyo na po ba yung Pilgrim Progress? The Christian after salvation, right? He suffered a lot of affliction on the way to go to heaven. Kaya si Christian, siya ay dumanas ng maraming kapigatian habang siya ay nasa daan patungo sa langit. He met a lot of temptation, Nagkaroon siya ng maraming tukso, but he overcame. pero nagtagumpay siya. He suffered many difficulties, but he endured. Ngunit siya rin po ay nagdanas ng maraming pagdurusa, ngunit nagtiis siya. His desire, hope was in heaven. Yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagnanais ay nandoon lang sa langit. Finally, he arrived in heaven. Sa kaulihan siya ay nakarating sa langit. Our Lord received. Tinanggap siya ng ating Panginoon. It's the same, right? Our Lord will receive us. Pareho din po ito, tatanggapin tayo ng ating And Panginoon. wipe away all our tears. At papahirin niya lahat ng ating luha. Oh my son, how much suffering you have in this world. O aking anak, gaano labis ka nagdusa sa mundong ito. But don't worry, I will wipe away your tears. Pero huwag kang mangamba, papawiin ko na, papahirin ko lahat ng iyong luha. You can have an eternal rest in heaven. Ngayon, meron ka ng walang hanggang kapahingahan sa langit. So as much as we have a tear in this world, we will have more consolation in heaven. Kaya kung higit tayo nagkakaroon ng luha, pag-iyak sa mundong ito, mas magkakaroon tayo ng malaking kaaliwan sa langit. I could think why God allowed this affliction because of COVID-19. Kaya pinag-iisipan ko po kung bakit ipinahintulot ng Diyos itong kapigatian ng COVID-19. We don't have a gathering in church. Wala tayong pagtitipon sa church. We don't have a free fellowship. At hindi tayo nagkakaroon ng malayang We fellowship. cannot preach the gospel freely. At hindi po nating malayang maipangaral yung Ebanghelyo. And physically, we have a lot of difficulty. At physically, napakarami nating kahirapan. Why God allowed? Kaya bakit ipinahintulot ito ng Diyos? Maybe when we suffer on the earth, our Lord will wipe away our tears. Sapagkat habang tayo ay nagdurusa sa mundo, balang araw papahirin ng Diyos yung ating mga luha. When we meet the Lord, the consolation will be more great. Kaya kapag nakatagpo na po natin yung ating Panginoon, yung kaaliwan ay magiging napakalaki. We know the history of the church. Alam po natin kung ano yung kasaysayan ng iglesia. In the early church, there was a great oppression to
born-again Christians. Sa panahon ng sinaunang iglesia, nagkaroon po ng matinding kapigatian sa mga unang Kristiyano. Roman Empire persecuted the Christians. Yung imperyo ng Roma, inuusig yung mga Kristiyano. Many Christians they endured the persecution. They became martyrs. Kaya maraming Kristiyano yung nagtiis ng mga kapigatian at sila'y naging mga martir. And also, for a long time, Roman Catholic persecuted the born-again Christians. At sa loob ng mahabang panahon, yung Romanong Katoliko, inuusig nila yung mga Kristiyano. They endured, they became martyrs. Ngunit sila ay patuloy na nagtiis at sila ay naging mga martir. But I thought, we didn't have this kind of persecution since I got the salvation. Pero iniisip ko po na hindi pa tayo nagkaroon ng ganitong uri ng kapigatian o pang-uusig mula nang ako ay maligtas. Because of COVID-19, we don't have a gathering in church. It's also one of the persecution. Siyempre po, dahil sa COVID-19, hindi tayo nagkakapagtipon sa church. Isa rin po ito sa pang-uusig. Of course, it happened by the works of Satan. Siyempre, ito po ay nangyari dahil sa pagkilos ni Satanas. That's why the government doesn't allow we have a free gathering. Kaya nga, yung gobyerno, hindi tayo pinahintulutan na magkaroon ng malayang pagtitipon. Last time I introduced what happened in Korea. Nakaraan po, sinabi ko kung ano yung nangyari sa Korea. Korea is a much better situation, COVID-19 situation than the Philippines. Kaya sa Korea po, mas okay yung sitwasyon nila kumpara sa Pilipinas sa COVID-19. Every day, compounded case around the 50%. Kaya araw-araw po yung nakukumpirmang kaso ay halos nasa 50 katao lamang. But not yet completely finished. Pero hindi pa ho talaga tapos. But 1 weeks ago, the government didn't allow the gathering, the small gathering, and except the Sunday, Wednesday, not allow other gathering. Ngunit yung gobyerno po, hindi na nila pinapahintulutan yung mga pagtitipon liban sa Miyerkules at sa Linggo. Actually, the many people in Korea, no quarantine. Everybody can go out, use transportation, go to the market, the restaurant. But why? Why doesn't allow the gathering in church? Kaya sa Korea po, walang quarantine. Lahat po ay malayo nakakapunta sa palengke, lahat po ay malayo nakakapunta sa restaurant. Pero bakit ipinahintulot yung ganung bagay? I thought it's a clear persecution to the church. Kaya inisip ko po na yun talaga yung malinaw na pang-uusig sa iglesia. It's a completely unjust situation. Sa katunayan po talagang napaka hindi makatarungang sitwasyon nun. Many people go out and restaurant gather, in transportation gather, but why not allow in church? Kaya maraming tao po yung lumalabas para pumunta sa restaurant at maraming tao yung pumupunta sa mga transportation para magkatipon. Pero bakit yung ganun? Hindi pinahintulutan. That's why I thought it's a clear persecution to the church. Kaya talagang inisip ko po na ito ay pag-uusig sa iglesia. This persecution cannot compare with the persecution what happened in the early churches and by Catholic. Pero yung pang-uusig na ito ay hindi maikukumpara sa nangyaring pang-uusig na nangyari sa panahon ng sinuunang iglesia at ng Romanong Katoliko. So I thought whatever persecution we receive, we can receive it. Kaya iniisip ko po, anumang kapigatian yung ating maranasan, maaari po nating mapagtagumpayan yun. I can give thanks to the Lord. Our Lord wants to give more consolation when we meet the Lord. At gusto ko po talaga magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat gusto niya magkaroon tayo ng malaking kaaliwan pagdating
natin sa Kanya. That's why He allowed world affliction to us. Kaya pinapahintulutan niya yung mas higit pang malalaking kapigatian o panghuhusig sa atin sa katapusan ng And panahon. also give us a chance to us. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Acts chapter 14. Gawa, Kapitulo 14 po. Acts chapter 14. Gawa, Kapitulo 14, Verse 22. versikulo 22 po. Chapter 14, verse 22. Basahin po natin lang. Sabay-sabay. Na pinalalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinatatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya. At sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. The gospel also encourage the brothers and sisters who have a great affliction. Kaya pinalakas po ni Apostol Pablo ang loob ng mga brothers and sisters na dumaranas ng kapigatian. We must, through many tribulation, enter the kingdom of God. Sabi po, na sa pamamagitan ng maraming kapigatian, kailangan nating pumasok sa kaharian ng Diyos. Don't have the mind, we don't have any affliction. Huwag ko kayo magkaroon ng kaisipan na wala na akong kapigatian. Maybe, even though the remaining time is not so much, we will suffer a lot of affliction. Kaya bagaman yung natitirang oras para sa atin na hindi na po ganun karami, pero maaari tayong dumanas ng maraming kapigatian. But let's hope our Lord, we can meet Him soon. Ngunit kailangan nating umasa sa ating Panginoon na makakatagpo natin di magtagal. He will wipe away all our tears. Papahirin niya po lahat ng ating luha. So, if we laid up hope in heaven, we will have a great consolation someday. Kaya kung ilalagak natin yung ating pag-asa sa langit, magkakaroon tayo ng malaking kaaliwan balang araw. And the Christian who laid up hope in heaven will not be moved according to the situation. At yung Kristiyano na naglalagak ng kanyang pag-asa sa langit ay hindi matitinag sa anumang uri ng sitwasyon. As much as we hold on the hope, we will not be moved. Kung paanong hinahawakan natin ng mahigpit yung ating pag-asa, hindi talaga tayo matitinag. But the person who have laid up hope in this world, they will be moved. Ngunit yung mga tao na naglalagak ng kanilang pag-asa sa mundong ito ay matitinag. When we laid up hope in heaven, that's why we will not be moved according to situation in this world. Ngunit tayo po ay naglalagat ng ating pag-asa sa langit kaya hindi tayo matitinag anumang sitwasyon yung nangyayari sa mundong ito. Whatever happen in this world, our hope is in heaven, right? Anumang nangyayari sa mundong ito, yung ating pag-asa nandun sa langit, di ba? That's why we will not be moved. Kaya yun po yung dahilan kung bakit hindi tayo natitinag. Psalm chapter 16. Awit po, chapter 16. Psalm chapter 16, Mga awit, kapitulo 16, verse 8. versikulo 8. Psalm chapter 16, verse 8. Okay, basahin po natin lang, sabay-sabay. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan. I have set the Lord always before me. Sabi po, lagi kong pinapanatili ang Panginoon sa aking harapan. Set the Lord before me is a saying, we put our hope in the Lord. Kaya ang pagpapanatili sa Panginoon sa ating harapan ay yun din po ay parehong kahulugan sa paglalagat ng ating pag-asa sa ating Panginoon. At hindi tayo matitinag. That's why Satan always try to take away our hope. Kaya si Satanas, sinusubukan niya po palagi na kunin yung ating pag-asa. Satan makes us not to put our hope in the Lord. At si Satanas ay gumagawa sa atin upang hindi natin mailagak yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Satan make us put our hope in this world. At si Satanas, ginagawa niya na ilagat yung ating pag-asa dito sa mundo. So Satan made many worldly things in this world. Kaya si Satanas, gumawa siya ng maraming makamundong bagay sa mundong ito. So that's why we have to keep our heart. Kaya yun po yung dahilan kung bakit kailangan nating ingatan yung ating Try puso. our best to put our hope in the Lord. Gawin natin yung ating makakaya na mailagat yung ating pag-asa sa Panginoon. Psalm chapter 62. Awit po, chapter 62, 62, verse 5.
Awit, chapter 62 po, verse 5. 62 verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. My soul waits silently for God alone. Sabi ho, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. It's important. My soul waits silently for God alone. Kaya ito po yung mahalaga dito. Ang aking kaluluwa ay naghihintay ng tahimik sa Panginoon. Maybe we also wait for God. Maring tayo po ay naghihintay rin sa We need to Diyos. check ourselves alone. Pero kailangan nating suriin yung ating sarili kapag mag-isa na tayo. And we wait for the Lord, but we wait for worldly things also. Kung minsan, naghihintay tayo sa Panginoon, pero kasabay noon, naghihintay rin tayo sa mga makamundong We bagay. don't wait for God alone. Kaya kailangan nating hintayin lamang yung Panginoon, siya lamang. For my expectation is from Him. Sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. We need to try to wait for God alone. Kailangan nating hintayin yung Panginoon. Don't put any hope in this world. Huwag niyo pong ilagak yung anumang inyong pag-asa sa mundong ito. As we learn, we cannot find any hope in this world. Gaya na napag-aralan natin, wala tayong matatagpo ang anumang pag-asa sa mundong ito. Psalm chapter 71, Awit po, chapter 71. verse 5. 71, verse 5. Awit, chapter 71, verse 5. So, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ang aking katiwala mula sa aking kabataan. You are my hope, O Lord. You are my trust from my youth. Sabi po, sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoon, ikaw ay aking katiwala mula sa aking pagkabata. David, this is the son of David. Kaya ito po yung awit ni David. David, his hope was God when he was young, since he was young. Kaya si David po, yung kanyang pag-asa ay nasa Panginoon na mula pa ng kanyang kabataan. That's why, as we learn, for Psalm, every time his hope is was. Kung babasahin po natin yung buong awit, matatagpuan po natin palagi yung kanyang pag-asa ay nakalagak sa Panginoon. So, especially the young people, right? It's a grace. You can trust in the Lord when you are young. Kaya bilang kabataan, biyaya po yun na magawa niyo pong magtiwala sa Panginoon habang kayo ay nasa kabataan pa. You can put your hope in the Lord. Kaya gaya na napag-aralan natin, dapat natin ilagak yung ating pag-asa sa Panginoon. Psalm chapter 39. Awit po, chapter 39. 49, verse 7. Awit, kapitulo 39, versikulo 7. 49, verse 7. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Lord, what do I wait for? My hope is in you. Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. So, let's try to remember this verse. So, every time, what do I wait for? Lord, what do I wait? Ask to yourself. Kaya dapat po nating alalahanin yung talatang ito. Tanungin po natin palagi yung ating sarili. Sa ano pa ako maghihintay? Sa ano pa ba ako maghihintay, My Panginoon? hope is in you. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Every time remind. Palagi po natin itong Every alalahanin. day ask to yourself. Araw-araw mo pong itanong ito sa iyong sarili. Lord, what do I wait? Panginoon, sa ano pa ba ako maghihintay? My hope is in you. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. What's the antonym of hope? Kaya ano po yung kabaliktarang salita ng pag-asa? Ano po? We can say the depression or discouragement. Ito po yung depression o pagkalumo o yung panghihina ng loob o discouragement. A man who doesn't have any hope easily fall into depression or discouragement.
Kaya yung taong walang pag-asa, mabilis siyang nahuhulog sa depression at discouragement. Before you saw you watch the Pilgrim in Progress, right? Siguro po noon, kung napanood niyo na po yung Pilgrim's Progress, The Christian was a prison in the city of depression, right? kaya kung makikita po natin doon, si Christian, siya ay nakulong doon sa lungsod ng depression. The giant prison, the Christian. Meron po doong isang higante na ikinulong si Christian. There is no hope in this situation, right? Kaya sa ganung sitwasyon po, wala na talagang pag-asa. Very strong prison. Talagang napakatibay po ng And kulungan. the giant, very strong keep. At yung higante talagang masindi siya nagbabantay. People fell down, right? Kaya karamihan ng mga tao na naroon ay bumagsak Because na. the situation was a very terrible situation, depressed situation. Sapagkat yung sitwasyon ay talagang terrible at talagang nakakapanglumong sitwasyon. But Christian found the key, right? Pero si Christian, may natagpuan siyang susi. What key? Anong susi po iyon? Key of hope, right? Yun po yung susi ng pag-asa. By hope, he could escape from the prison, right? Kaya sa pamamagitan ng pag-asa, nakawala siya doon sa kulungan. If you are in depression, he is the hope. Kung kayo po ay nasa panlulumo, yung pag-asa po yung susi. Let's remind the hope laid up in heaven. Alalahanin po natin yung ating pag-asa na nakalaan doon sa langit. It's the key. Yun ang susi. You will get out of the depression. Para makawala ka doon sa panglulumo. That's why antonym of the hope can be the depression, right? Kaya yung kabaliktarang salita ng pag-asa ay maaring depression. So if we laid up hope in heaven, we can endure whatever difficulty we have. Kaya kung ilalagak natin yung ating pag-asa sa langit, mapagtitiisan po natin yung anumang kahirapan na ating dinaranas. The hope always connected with the endurance. Yung pag-asa po ay palaging konektado sa pagtsatsaga. First Thessalonians chapter 1. Unang Thessalonica po, chapter 1. Chapter 1, verse 3. Unang Thessalonica, kapitulo 1, versikulo 3. Chapter 1, verse 3. Okay, basahin ko natin yan, sabay-sabay. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig, katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Heso Kristo. Patience of hope, right? Kaya sinabi dito, katatagan ng pag-asa. So Pastor praised the patience of hope of Thessalonian saint. Kaya pinuri ni Apostol Pablo yung katatagan ng pag-asa ng mga banal na nasa Thessalonica. If we have a real hope, we can endure. Kung meron tayong tunay na pag-asa, magtitiis tayo. Of course, it's a very difficult situation because of COVID-19. Siyempre po, mahirap talaga yung sitwasyon dahil sa If COVID-19. we hold on hope, we can endure. Ngunit kung pangawakan natin yung pag-asa, tayo ay makakapagtiis. Someday, this COVID-19 pandemic will pass away. Kaya balang araw, maaaring itong COVID-19 na pandemic ay lilipas din. But even though it continues until our Lord comes again, no problem. Ngunit kahit ito ay magpatuloy hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon, walang problema. Because our hope is not in this world. Sapagkat yung ating pag-asa ay hindi dito sa mundo. We laid our hope in heaven, right? Yung ating pag-asa ay nakalaan sa langit, di ba? We can endure until the end. Walang problema, kaya nating magtiis hanggang sa uli. Don't worry, whatever situation happens. Kaya huwag kang mag-alala kung anumang sitwasyon nung nangyayari. The clear thing, our Lord is with us and help us. Ang malinaw na bagay, ang Panginoon ay nasa atin at tinutulungan niya tayo. Don't look at our situation. Huwag nating tignan yung ating sitwasyon. If we laid up hope in heaven, we can rejoice every time. Kaya kung meron tayong nakalagat na pag-asa sa langit, tayo ay palaging magagala. After quarantine, right, because of COVID-19, whenever I goes out, I see most of people looks sad, serious than before, right? Kaya, nung nagkaroon po ng COVID-19 dahil sa quarantine, pag lumalabas po ako, nakikita ko po yung mga mukha ng tao, mukhang malungkot, mukhang seryoso. As I know, the
the Filipino, the character of Filipino, very positive, the smile. Gaya po ng alam ko, yung karakter ng mga Pilipino ay positibo at parating nakangisi. But after the quarantine, right? Many people, most of people, so serious, so sad. Ngunit pagkatapos po ng quarantine, maraming tao yung mukhang napakaseryoso at malungkot. They lost the smile. Wala na yata sa kanila yung pagngiti. But yeah, as a Christian, we can smile. Pero bilang isang Kristiyano, magagawa natin ngumiti. We can rejoice Magagalak tayo because we have a hope. dahil meron tayong pag-asa. Proverbs chapter 10. Sa Kawikaan po, Kapitulo 10, Proverbs chapter 10, Kawikaan Kapitulo 10, verse 28. verse 28. Chapter 10, verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-asa ng matuwid ay hahandong sa kaligayahan, ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparang. The hope of the righteous will be gladness, Sabi ho, ang pag-asa ng matuwid ay hahantong sa kaligayahan, but the expectation of the wicked will perish. ngunit ang inaasam ng masama ay mapaparang. We have a hope laid up in heaven. Tayo po ay merong pag-asa na nakalaan sa langit. That's why we can rejoice every time. Kaya maaari tayong magalak sa lahat ng oras. Romans chapter 12. Roma Kapitulo 12 po. Romans chapter 12, verse 12. Roma Kapitulo 12, versikulo 12. Verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kabigatian, matyaga sa pananalangin. Rejoicing in hope. Sabi ho, magalak sa pag-asa, Patient in tribulation. maging matiisin sa kabigatian. So, if we focus on our situation, of course, we cannot rejoice. Kung tayo po ay magtutuon lang sa ating sitwasyon, syempre hindi talaga tayo magagalak. If we hold on the hope laid up in heaven, we can rejoice. Ngunit kung panghawakan natin yung ating pag-asa na nakalagat sa langit, maaari tayong magalak. We know Jacob loved the Rachel. Kilala po natin si Jacob, labis nang inibig si Raquel. When he had to work for 7 years, he could again marry with the Rachel. Kapag siya po ay nagtrabaho sa loob ng 7 taon, magagawa niya pong mapangasawa si Raquel. Then how was his attitude? Kaya paano po yung naging kanyang saloobin o pag-uugali? To work over 7 years, it's a very difficult thing, right? Kaya yung pagtatrabaho po sa loob ng 7 taon, mahirap na bagay po yun, di ba? But the Bible said he served the 7 years for Rachel, but it takes him only a few days. Ngunit sinabi po ng Biblia, siya ay naglingkod para kay Raquel ng 7 taon na parang iilang araw lamang. Why it was like 7 years? Was like 7 days. Kaya 2 bakit days. Kaya bakit yung 7 taon ay naging parang iilang araw lamang? Because he had also hope he can get married with Rachel after 7 years. Sapagkat meron siya pag-asa na mapapangasawa niya si Raquel pagkatapos ng 7 taon. That's why we can think, right? Whenever he worked, he rejoiced. Kaya maaari nating isipin na sa tuwing siya ay nagtatrabaho, siya ay nagagalak. He had a hope. Sapagkat meron siyang pag-asa. Jesus Christ suffered on the cross. Si Jesucristo nagdusa doon sa krus. But he had a hope on the cross. Pero meron siyang pag-asa doon sa krus. What hope? Anong pag-asa yon? He had the hope he can save the lost soul. Meron siyang pag-asa na mailigtas yung mga naliligaw na kaluluwa. The Bible said he had the joy on the cross. Kaya sinabi ng Biblia, siya ay nagkaroon ng kagalakan doon sa krus. He endured the cross. Nagtiis siya sa krus. Hebrews chapter 12. Hebreo Kapitulo 12 po. Chapter 12 verse 2. Kapitulo 12, versikulo 2. Chapter 12 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagmasdan natin sa Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Looking unto Jesus, right? The author of and finisher of our faith,
Sabi po, pagmasdan natin sa Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Who for the joy that was set before him endured the cross. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. He could have the joy because he had a hope he can save the lost soul. Kaya nagkaroon po siya ng kagalakan sapagkat meron siyang pag-asa na maililigtas na yung mga naliligaw na kaluluwa. So we can rejoice always, right? Because we have a true hope. Kaya maaari tayong magalak lagi dahil meron tayong tunay na pag-asa. Don't be sad. Huwag ko kayong malungkot. Don't be sad. Huwag kong malungkot. Always try to smile. Subukan po natin palaging The ngumiti. situation is not easy. Try to smile. Bagaman yung sitwasyon ay hindi mabuti at hindi ganun kadali, subukan niyo pong ngumiti. That's why the Bible said, rejoice always. Kaya sinabi ng Biblia, magalak kayo lagi. Although hope later in heaven. Kaya panghawakan yung pag-asa na nakalaan sa langit. And also the Christian who laid out hope in heaven will live more clean life. At yung Kristiyano na nakalagak yung kanyang pag-asa sa langit ay mabubuhay ng mas malinis na pamumuhay. First John chapter 3. Unang 1, Kapitulo 3. First John chapter 3. Verse 2 and 3. Unang 1, Kapitulo 3, magmula versikulo 2 hanggang 3. 2 and 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya, sapagkat siya'y makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa na sa kanyang sarili ay naglilinis ng kanyang sarili na gaya naman niyang maninis. We know that when he is revealed, and we shall be like him. Sabi po, nalalaman natin na kapag siya ay nahayag, ay magiging katulad naman yan tayo. He is revealed means he will come again. Ibig sabihin po ng mahayag, siya ay muling darating. Verse 3, everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Sabi po, verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Someday we have to meet our Lord. Balang araw po kailangan nating makatagpo yung ating Our Lord Panginoon. is a bridegroom. Yung ating Panginoon siya yung asawang We lalaki. are bride. Tayo yung asawang babae. Our bridegroom is so pure. Kaya yung ating asawang lalaki ay napakalinis. If so as a bride, how much we need to be pure. Kaya bilang isang asawang babae, paano tayo dapat kailangan nating higit na maging malinis? Just with the Lord, be pure. Right? Kailangan nating makatagpo yung Panginoon ng tayo ay malinis. That's our hope. Yun yung ating pag-asa. Philippians chapter 1. Pilipos po, chapter 1. Philippians chapter 1, verse 20. Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 20. Chapter 1, verse 20. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na saan naman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. According to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed. Sabi po, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na saan naman ay hindi ako mapapahiya. When our Lord comes again, if we are in sin, we will be ashamed. Kapag muling dumating na po yung Panginoon at tayo ay nasa kasalanan pa rin, mahihiya po talaga tayo. We have to meet our Lord without any shame. Kailangan natin makatagpo yung ating Panginoon ng walang anumang kahihiyan. So, I think each of the time we have to clean ourselves whatever, because our Lord's second coming is very near. Kaya iniisip ko po na ito yung panahon kung saan dapat nating higit na linisin pa yung ating sarili sapagkat yung pagdating ng ating Panginoon ay napakalapit na. If you have some sins still you don't remove, you have to remove it first. Kaya kung mayroon ka pa rin mga kasalanan na hindi pa rin inaalis, kailangan mo munang alisin yon. So if we have a hope in heaven, we
we will more try our best to clean ourselves. Kaya kung tayo ay mayroong pag-asa na nakalaan sa langit, gagawin natin yung ating makakaya na maglinis ng ating mga sarili. We will try our best to obey to the word of God. At susubukan natin yung ating makakaya na sumunod sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 3, Sa unang Pedro po, chapter 3. verse 5. Unang Pedro, chapter 3, verse 5. 3, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Peter chapter 3, Unang Pedro po, chapter 3, verse 5. verse 5. Okay. 3, 2, 1. Basahin po natin. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sa sarili at sila'y nagpapasakop sa kanilang mga asawa. In former time, there was the holy woman, right? Kaya nung unang panahon, meron pong mga banal na babae. They adorn themselves by obeying to husband. Sabi po, ginayakan nila yung kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanilang mga asawa. They have the hope, right? Meron silang pag-asa. That's why they could obey to husband. At yun yung dahilan kung bakit nila nagawang sumunod sa kanilang mga asawa. Sometimes the wife is not easy to obey to husband. Kung minsan po, yung mga asawang babae, hindi madali sa kanila na sumunod sa kanilang mga asawa. But the Bible said the wife obey to husband. Pero sinasabi po ng Biblia na yung mga asawang babae dapat sumunod sa asawang lalaki. Even though it's not easy, right? We have to obey to the Lord. Bagaman hindi ito madali, pero kailangan nating sundin yung salita ng Diyos. Maybe the woman here in this time also, right? They could obey to husband because they hold on the hope. Kaya yung mga babae na binanggit dito, nagawa po nilang sumunod sa kanilang mga asawa dahil meron silang pag-asa. Their hope was not in husband but in the Lord. Yung kanilang pag-asa hindi doon sa kanilang asawa, kundi nasa Panginoon. That's why their hope was in the Lord. Whatever husband say, do, they could obey to husband. Kaya yung kanilang pag-asa ay nasa Panginoon, anumang sinasabi, anumang ginagawa ng kanilang asawa, wala na ho yun. So man who has a hope in heaven can obey to the word of God. Kaya yung tao na yung kanyang pag-asa ay nasa langit, magagawa niyang sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos. And then, the Christian who raised up hope in heaven will be the one who deliver this hope to others. Kaya yung Kristiyano na nakalaan yung kanyang pag-asa sa langit, siya yung tao na naghahayag ng pag-asang ito sa iba. Same chapter, verse 15. Parehong kapitulo po, verse 15. Same chapter, First Peter chapter 3, verse 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Sabi ho, lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. If you live your Christian life by holding the hope, your life will be different. Kaya kung kayo po ay nabubuhay sa inyong buhay Kristyano na pinanghahawakan yung pag-asa, yung inyong buhay Kristyano po ay magiging iba. Even though there are many oppression you can endure, right? Kahit na maraming kapigitan, magagawa mo magtiis. You can rejoice. Magagalak ka. Then other people will think, oh, you are different. At yung ibang tao, iisipin nila, iba ka. What hope you have? Anong pag-asa yung meron ka? I also want to know your hope. Gusto kong malaman kung ano yung pag-asa mo. I want to be like you. Gusto kong maging katulad mo. Then it's a great chance we can evangelize them. At yun yung napakagandang pagkakataon na ma-evangelize natin sila. That's why the Christian who has a hope will also deliver this hope to the other. Kaya yung Kristiyano na mayroong pag-asa, magagawa niya rin pong maihayag yung pag-asang ito sa iba. Anyway, since we got salvation, we could have the hope which is laid up in heaven.
Kaya mula nang tayo po ay maligtas, meron na tayong pag-asa na nakalaan sa langit. That's why we are the real blessed one. Kaya nga, tayo yung tunay na mapalad. Blessed. Psalm chapter 146. Yung huling bersikulo po, Awit chapter 146 po. 146, verse 5. 146 po, verse 5. 46, verse 5. Okay, basahin po natin lang sabay-sabay. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos niya po, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. And is he who has the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord is God. Sinabi ho, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos niya po, at ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. We are the real blessed one, Tayo po yung tunay na mapalad, because we can put our hope to the Lord. sapagkat ating inilalagak yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Our Lord will remember which one put their hope in the Lord. Aalalahanin ng Panginoon kung sino yung naglalagak ng kanilang pag-asa sa Panginoon. Our Lord know which one laid up hope in heaven. At alam ng Panginoon kung sino yung naglalagak ng kanilang pag-asa sa langit. That's right. God would help. Kaya nga, yung Diyos, tutulungan niya sila. God would bless them. At pagpapalain sila ng Diyos. So, of course, it's a very difficult situation. Siyempre po, napakahirap po talaga ng sitwasyon. It's not easy situation to keep our faith also. At hindi rin po madali yung sitwasyon ngayon na mapanatili yung ating pananampalataya. But anyway, God allowed the situation. Gayunpaman, ipinahintulot po ng Diyos itong sitwasyong ito. There is a God's will. Sapagkat naroon po yung kalooban ng Diyos. If we hold on the hope laid up in heaven, we can endure. Ngunit kung panghawakan po natin yung ating pag-asa na nakalaan sa langit, magagawa po nating magtiis. And glorify God. At magagawa nating maluwalhati yung Panginoon, yung Diyos. Rejoice. Magalak. Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal at mapagpala naming Ama, thank you for saving us from sin and eternal destruction. maraming salamat po na iniligtas nyo kami mula sa kasalanan at mula sa walang hanggang pagkawasa. According to the will of God, we are suffering because of the current situation by COVID-19. Alinsunod po sa kalooban ng Diyos, kami po ay nagdurusa dahil sa COVID-19. But we believe God allowed this situation to give us more grace and the blessing to us. Ngunit kami po ay sumasampalataya na ipinahintulot ng Diyos yung sitwasyong ito upang kami ay makatanggap ng higit pang biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Let us endure this situation by holding on the hope laid down in heaven. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na magtiis sa mga sitwasyong ito sa pamamagitan ng pag-asa na nakalaan sa langit. Please help and guide or our brethren to proper enjoy the Lord. Kaya pakiusap, tulungan at gabayan niyo po yung mga kapatiran sa pamamagitan ng makapangyarihan ng kamay ng Panginoon. We really desire we can meet soon. At nais po talaga namin na makita yung isa't isa balang So araw. please solve all this difficulty so that we can have a gathering together. Kaya pakiusap, lutasin niyo po yung mga kahirapang ito upang kami po ay magkaroon na ng pagtitipon ng sama-sama. We really rely on your mercy and grace. Kami lamang po ay umaasa sa inyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat po.